Ayan, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Calvin Optana out na muna sa Gilas Pilipinas laban sa Guam ayon kay head coach Tim Cone. Hindi kami susuko. Yan naman ang sinabi ni Barangay Ginebra San Miguel forward Troy Rosario. Tara, pag-usapan talakayin po natin yan sa video ito. Matapos po ako maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout ay nasa dulong bahagi lang po ng videong ito. Calvin Optana, out na nga po siya sa dalawang laro ng Gilas Pilipinas laban sa Guam sa window 1 ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Sa kanya nga pong iniindang injury, hamstring injury, ang iniinda ni Calvin Optana. Hindi na din naglaro si Optana sa kanilang out-of-town game last Saturday. Diyan nga po yan ginawa sa Cagayan de Oro. Pumunta po si Calvin Optana sa Blue Eagle team para sa practice ng Gilas Pilipinas, pero hindi nga po siya sumali sa team practice ng Gilas. Sinasabi nga po ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na nag-big up muna si Calvin Optana dito sa qualifier sa unang sagupa ng ating pong koponan ng Gilas Pilipinas laban sa Guam. Narito po mga sinabi ni Coach Tim Cone sa ulat na reventerado ng Spin.ph. Calvin is out. Nagmamakaawa na siya muna ay out ng 3 hanggang 4 na linggo. Wala muna siya laban sa Guam. Nandito siya kanina para mag-hi hello, pero out siya, talagang isa siya sa mga out na manlalaro. Yan nga po mga sinabi ni Coach Tim Cone. Sinabi din ni Coach Tim Cone na mananatili ang kanyang pool sa 17 players. Sa ngayon, ang naad nga po dyan itong si Juan Gomez de Leaño na sinasabi ni Coach Tim Cone na kailangan nila ng kalidad ng isang Juan Gomez de Leaño na isang legitimate scoring guard na pwedeng padaliin naman ang trabaho ng kanya ngayong guard na si Scottie Thompson para sa pambansang koponan ng Gilas Pilipinas. So wait natin mga ka-shooters kung sino nga ba ang may isasama sa final lineup ni Coach Tim Cone para isabak sa nalalapit nga pong FIBA World Basketball Qualifiers o Asian Qualifiers, etong ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas. Abangan po natin ang magiging final 12-man lineup ng ating pambansang koponan. At eto naman, inamin ni Barangay Ginebra San Miguel forward Troy Rosario na ang tibay ng pag-iisip ng Gene Kings ang naging dahilan ng kanilang comeback win kontra sa Phoenix Fuel Masters 102-93 sa pagpapatuloy nga po yan ng 50th season ng PBA All-Filipino Cup. Sa kabila ng third quarter at sa mga unang bahagi ng fourth quarter, sinabi ni Troy Rosario na hindi sila sumuko, lumaban sila hanggang sa makuha nila ang panalo. Hindi nga daw po nag-give up at lumaban ang Gene Kings hanggang dulo ng bakbakan. Narito po mga sinabi ni Troy Rosario sa ulat ng pass break. Hindi kami nag-give up. Nag-struggle kami third, tapos start ng fourth quarter. Pero break of the game, may momentum na nabuo kami nung fourth, kaya nagtuloy-tuloy. Yan nga po mga sinabi ni Troy Rosario. Isa nga po sa pinakamalaking pagbabago sa laban ng Gene Kings at Phoenix ay nung may 1 minuto at 33 segundo sa fourth quarter ng pagpitas ni Troy Rosario ng isang offensive big rebound at naka-score ng isang go-ahead layup. Sapat yan para bigyan ng manipis na 2 puntos na kalamangan ng Barangay Ginebra San Miguel, 93-91, na kailangan naman ng Gene Kings mga shooters at yung kalamangan yan ay hindi na nga po isinuko pa ng Gene Kings hanggang sa makuha nila ang kanilang ikatlong panalo sa 7 laro. Sinabi din nga po ni Troy Rosario sa tagal niya na dito sa PBA, sa mga ganitong pagkakataon nasa mindset na niya kahit ano pa ang pwedeng mangyari. Narito pong muli si Troy Rosario sa ulat pa din po yan ng pass break. Sa tagal ko sa PBA, yun na talaga yung in the moment mindset. Anything can happen na matip in ko, ma-rebound ko, ma-shoot ko. Crucial part ng game yon. Anything that creates momentum is a big for us. Malaking bagay yon panalo kasi medyo umangat kami sa standing. Nagkaroon kami ng chance ulit na makapasok sa top. Maganda din kasi talaga
ang inilaro ng Gene Kings. 6 nga po sa kanila ay umiscore ng double-digit performance. Si Troy Rosario ay kumamada nga po ng 14 points. Si Stephen Holtz may 17. Si Scottie Thompson na siya naman pong hinirang na best player of the game ay merong 19 points, 10 rebound, 5 assists, almost triple-double na naman si Mr. Do-it-all Scottie Thompson. Si RJ Avarientos naman ay kumamada ng 25 points. Magtuloy-tuloy na nga kaya ang swerte ng Gene Kings sa kanilang huling 4 na laban. Ngayon nga po ay tanga ng Gene Kings ang 3-4 win-loss record. Titingnan po natin at susubaybayan kung hanggang saan nga ba ang tikas ng Barangay Ginebra San Miguel, kung aabot nga ba sila sa quarterfinals or hanggang quarterfinals, masibak na nga po sila. Yan ang ating mga tututukan mga shooters, dahil etong Barangay Ginebra San Miguel, etong mga nahuhuling laban nila ay ang pinakamabigat na lang po dyan ay ang laban nila sa Rain or Shine Elasto Painters. Maraming salamat po, pero bago po ako magpasalamat, humihingi po ako ng pasensya sa inyong lahat sa hindi po natin pag-upload ng ilang araw. Kung gaano man po katagal tayo hindi nakapag-upload ng video dahil po tayo ay nagkaroon nga po ng karamdaman, no? Hindi tayo makapag-upload, hindi tayo makapag-voice record dahil sobra po talaga yung nangyaring ubo sa atin dahil sa sobrang tagal po noon, ano, mga shooters. Kaya naman humihingi po tayo ng paumanhin and hopefully po magsama-sama po tayo at magtuloy-tuloy na po ang ating pag-upload. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano po ang inyong maging opinion? Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating video, shoutout po kina